Hi, hello guys, good morning. So another video that I would like to discuss. This is pabalik-balik na po, no, paulit-ulit na po guys. But yesterday, another experience sa ato ang driver na nagkaroon din po ng problema. So itong mga customers is ang tanong nila, wala ba kaming right mag-cancel sa order? That is a good question guys, no? Customer is always right. Diba? Pero hindi mo right, walang right yung customer na apakan yung pagkatao sa ating kapwa-tao. So ngayon ang tanong dito guys, ang pinaka-main topic natin, ang pinaka-concern is wala bang right si customer mag-cancel? Ang sagot guys is meron. If and only if wala pa po kayong confirmation. Okay? Ang problema dito, paninindigan ng customer na sila ay customer, tama sila yung mga ginagawa nila and always right sila. Guys, you are a customer and I am a customer too. And alam natin guys na may mga trabaho din po tayo and okay lang po ba sa inyo na may mga customers ka rin na bastusin ka lang kasi panindigan nila na customer nga sila, di ba? Yun yung napaka-unfair nating mga Bisaya, natong mga, di lang Bisaya, kundi nating mga Pinoy, no? So this is the scenario. Ito yung nangyari kahapon. Merong nagpapabook ng isang item, urgent daw po talaga. So urgent. Tapos, napaka-traffic guys. Ang problema dito is si driver, okay naman yung approach niya. So maganda yung usapan nila. At the same time, nag-agreed na po sila both parties. Okay na po sa kanila lahat. Nag-uusap na sila na ito sir, dito mo lang pick upin, pasok ka lang doon, tapos yun, kunin mo yung item, yung mga ganon-ganon. At the same time, since traffic siya, sabihan ko kayo guys, as long as na-confirm na ni driver, dapat parang deal na yun siya. So, dapat tayong mga customers is we need to plan our sa delivery. Kasi hindi naman pwede, kahit stoplight siya, hindi naman pwede na tabukon kita ni driver kahit naka-stop signal siya. Kasi nga, mahuhuli na siya sa pag-pick up ng order sa'yo. Hindi yun guys. Especially yung mga daan guys is maraming mga stoplight. Pag stop talaga. Pag go talaga. Pag traffic talaga. So, hindi man yan sila butterfly or tutubi na pwedeng lumupad sa taas. No? Mabugo kong in-explain kaya para masabtan siya sa tanan. No? Ang hirap. Ang problema lang dyan guys, kung nagmamadali ka, i-note mo sa additional information na rush. Dapat andito ka na 10 minutes. Dapat andito ka na 5 minutes. Diba? Because sometimes, may mga orders talaga na 1 kilometer away, 2 kilometers away, yung mga ganyan. Ang problema lang dito is nag-chat-chat si client na, sir, matagal ka pa ba? Tapos si driver, hindi na siya nag-check sa application kasi agreed na talaga nila na okay na yun. Tapos traffic lang talaga. By law, kahit traffic yan, pag nasa gitna ka ng daan, bawal at bawal ka talaga magamit ng cellphone. Tama po ba? So, yun. Kaso lang, may pagka-attitude itong si client kasi nga VIP siya. Okay lang naman yung asawa niya, medyo maintindihin. Nagsisend pala siya ng message, sir, matagal ka pa, i-cancel ko na lang ito. Still, walang reply si driver kasi nga hindi na siya tumingin sa application niya kasi tapos na sila nag-agree na puntahan lang doon, kunin yung mga ganyan. Yung hinaharap ni driver is ang map lang talaga kung saan i-pick up yung order. So, yun. Tapos, ang nangyari is kinancel na pala ni client and nagbubook siya ng ibang order. So, meaning, nawala na yung sa driver, tapos nagbook siya ulit. So, ibig sabihin, nagbubook si client, tapos kinancel niya yung una, ibig sabihin, merong pangalawang driver na nakapasok sa booking niya.
Ang nangyari, nung dumating na si unang driver sa location kasi kaharap niya yung mapa, doon niya nakita na na-cancel na pala. So since pwede natin i-continue working the order, dumating na si driver, yung unang driver na kinansilan ni client kasi nga nagmamadali siya. Ang nangyari, continue working na the order ni driver, tapos hindi na naman ibigay ni customer kasi nakapag-book daw sila ng iba kasi nga nagmamadali sila, no? So the more na natagalan guys, kasi kung iisipin natin, itong mga drivers is walang rason na magdugay-dugay na sila. Ano man, their aim is to earn more. Their aim is to kanang get more money, di ba? Kaso lang, hindi natin hawak yung panahon, especially for traffic. That time is napaka-traffic dyan sa Talisay kasi that was Talisay area. So, continue working ni driver yung una, tapos binigay na yung pera na sa bayad kasi binayaran na nila yung delivery charge, tapos wala nang COD, tapos binigay na yung item. It was happen na tumawag yung pangalawang driver, tapos na-continue working na yung sa una, tapos kinuha nila yung item kasi gusto nila ibigay doon sa pangalawang driver. Of course, medyo nagalit. Of course, sino naman hindi magalit dyan? We are just human, di ba? So, nainis yung unang driver, pinapaliwanag niya, pero hindi talaga binigay. Ang sabi pa ng client, "Sir, magkita tayo sa office, i-report kita." No? Imbes si unang driver is gumawa ng tama, gumawa ng insakto, siya pa yung hinahamon na i-report sa office, di ba? Yun yung mga mechanism ng mga customers talaga. Pa-victims, pa-VIP. Again guys ha, hindi naman lahat, pero this is the actual scenario na nangyari kahapon. So siya pa yung galit, of course, naintindihan ko yung side ni driver, and at the end of the day, is nag-okay na naman sila kasi yung nakausap ko is yung asawa, yung bana ba, ang asawa is galit na galit, parang siya pa yung, so something ganun, galit na galit. Guys, kung ilagay natin sa ating sitwasyon, no? Ang bilis nating makareact, ang bilis nating magalit, sana, marunong din po sana tayo umintindi. We need to understand the situation, kung bakit ganun ang reaction ng driver. Ang tao makakasala dahil din po sa tao, yung ganon. So kung alam mo nagmamadali ka, hindi mo kasi hawak yung driver, hindi mo pagmamay-ari yung driver. So since nagbo-book ka guys, so wag mong like, it's just like lightning na inikilat, abot mahumat dalugdog dayon, like parang sili na pagpisa mo is maanghang na agad. Yung mga ganun ba, dapat we need to plan also. Huwag natin ipahamak lahat sa mga driver natin, di ba? Dawat limpyo na kita sa tinuuray lang. Yes, mukita ang among driver o ang imong driver tungod sa delivery charge, but ang bayad ni mo ana is wala nimo gibayaran ang ilang pagkatawo. Dili rason nga imo silang kaminusan because you are using the service. Nigamit ka sa service, ang gibayaran nimo ang hago, bayad. So kadi man ka pwede mo gamit og libre hala pag hire og imo pag-ulingong driver, di ba, inana. So unta is we know how to say sorry o masabta nato ang sitwasyon. I really appreciate sa first driver nga murag nakalma siya, o sa second driver ni offer pagyud nga ang mismong driver, second driver ni offer kay nakasabot siya sa sitwasyon nga, ma'am, siya yung unang driver, so ibigay ko lang yung item. So sabi ng client, "Sir, wag, kasi yapong giinan nga ikaw ang manubag kung maunsa na ang something in ana." So si second driver po is parang natakot siya. So dapat guys, in this situation is we need to understand. Kasi mga customers din po tayo guys, naghahanap buhay kayo, 'di ba, sa business nyo naghanap buhay kayo. Tapos yung mga driver is parang nagbi-business din po yan, naghahanap buhay din po yan sila. Ngayon, warning. Guys, we need to understand sa side sa mga driver also. Kasi tayong mga sellers, ang sa atin lang is, iniisip natin is, meron tayong sales. Mabinta natin yung item, mabinta natin yung product, yung ganun. Yung inatupag natin is para ma-dispose ko siya.
So kung may mga customers kayo na nagra-rush, may mga customers kayo na kakakontak pa lang sa inyo tapos gustong ipa-deliver agad, yung mga ganon, kayo na lang mismo ang mag-deliver para for sure walang aberya. Kaya ang ending dira is luoy kayo ang driver nga mo cancel mo pag human nakasabutay na mo, nakasinabtanay na mo, mo cancel mo kay gadali mo. So kung gadali ayaw na lang mo pag-book. Ayaw na mo pag-book, kamo na lang deliver. Kay irason ninyo, sir, busy kasi ko. So ano yung iniisip nyo kay driver? Hindi sila busy? Busy ka kasi naghahanap buhay ka para makapera. Yung mga driver natin, guys, parang tayo lang din po yan. Naghahanap buhay din po sila. They are deserve din po nila yung irespeto sila. Hindi po deserve nila na maliitin natin sila kasi yun lang sila. Just to let you know, guys, since gumagawa ka ng business, para maliit na yung tingin natin sa mga driver. To tell you honestly, they are earning more than what we earn. No? To be honest. At the same time, hindi din po natin ipagmalaki. Yung tayong mga Pinoy, mga Bisaya, mindset nato is, driver lang na sila, wanay grado, something mga ganon. No. Some of our drivers here, they are actually managers. Some of the drivers here, they are actually supervisors. Some of the drivers here, they are actually professionals. They are engineers, there are also police, there are also like in a high position sa ibang kumpanya. So please, we need to change our mindset na di porke driver sila is maliit lang yung pagtingin natin sa kanila. No? Ako nga, manager ako, pero mas marami pang driver sa akin na mas maganda yung buhay nila kisa sa akin. Diba? So, i-judgment ko ninyo, ikaw rin manager nga pobre, I am proud of it. Nagikan ko sa pagka-pobre o naningkamot ko. Please lang, i-change na to itong mindset. Ang ending man ko dira, hadlokon pa nato, takutin natin yung mga, tinatakot natin yung mga drivers kasi i-report natin. And then, sometimes yung mga driver talaga na they are very intelligent, mautak. Good na there are riders, they know how to handle this mga toxic, mga ubang nga customers. But guys ha, this disclaimer, not all customers, pero normal na may mga ma-encounter din po tayo ng mga ganitong mga ugali. Sa mga driver ko din, I will not say lahat ng mga drivers ko, they are actually good. May mga tao talaga, kahit sa pamilya natin guys, may mga problema tayo, di ba? So, paano na yung mga tao na iba hindi natin kakilala, yung mga ganon, di ko ma-explain ng ano, pero alam kong naintindihan mo ako, guys. So, yun lang po ang sa akin, guys, is understanding, respect, tapos pag may mga customer kayo na nagmamadali, educate them. Ma'am, I understand nagmamadali ka, pero kakakontak mo lang kasi natin pwede ilagay sa kapahamakan yung driver. Kaya ang gusto nato, paluparo na to ang driver since nagdali ka. Hala, ikaw'y pick up kung kadali ka. Inaana ba unta? So, I don't want to be bastos. Kaya ang uban man good mo comment, sir, grabe ka mga istorya, bastos. Actually, this is siya bastos. This is the realidad. This is the reality. There are some people here nga gamay kayo ang ilang panglantaw sa ilang isig katawo because of their job. Ang tinuod, dili biya jud sila mo income o ginanak kadako sama sa income sa driver. Ma-hurt lang jud mi nga inana ba. So si driver is kaya i-report ka sa office. So since si driver limpyo yang dignity, limpyo yang kasing-kasing nga wa siya sala, ang iyaha lang is he need to fight the iyahang right. So mao na ang iyahang giparugan pod. No? So ana lang gid guys, ang ako ba sa nagtanay ta kahibalutan mo kuan sa sitwasyon, at the same time pwede pud nato ibutang sa ato ang kaugalingon. Try to ask yourself, what if ako ang driver? What if yung mga what if in life? Unya, try to put ang iyahang sitwasyon in your shoe para you will be able to understand sa scenario o sa mga panghitabo. Dali na kita mo sulting nga inana, dali na kita mo judge nga inana, but what if kung sa ato ang sitwasyon na siya mahitabo? How do you react? How do you handle that kind of problem? Diba? So that's all for today. Amping Takadona, and if you want to receive more updates, so don't forget to share, follow, and bye for now.